Okay, isang magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kasamahan po sa media, sa ating mga co-workers sa DSWD. Sir Raymond, good morning Good po. morning, Director Dayan, Director. Thank you sa mga medyang umattend ngayon na napakarami, nakakatuwa. Kaya marami na naman ang makakain ng lunch. Marami pong mabubusog mamayang lunch. Sir, nakita ko may mga parang new faces po, no? Sa mga nagko-cover ngayon. Si Michael Roga, siya yung pumalit, saka ibigan nating si Rambo na nag-retire na. Okay. Early retirement. Happy Ah, retirement, Sir. si Faith Argosino, taga-Inquirer, pumalit kay Kat De Villa. Okay. Tama, no? May isa pa raw. Nasaan yung isa? Okay. Baka ayaw nung lunch na Ayun. pork chop. Ayun ang pork chop. Anyway, sir, Sige, tawagin na natin yung guest yes. natin. For today's guest po natin, we have Miss Didit Bosoen, officer in charge of uh, Deputy Program Manager for Support ng Kalahi Seeds. Ma'am, good morning po. And we also have Director Sabel Lanada for Project Lawan Binhi on food security and updates po sa ating disaster response efforts. Ayan. Good morning po. Si Director Lanada, naging guest natin sa disaster no nakaraan. Pero bago siya naging Dream Bee Director, yung Disaster Response Management Bureau, siya yung project officer ng Lawa at Binhi. Kaya yun ang i-discuss niya today. Pero sa question and answer portion, pwede niyo siyang tanongin yung latest sa disaster, do sa Bising and Habagat. Okay, good morning, Director OIC Didit, Magandang umaga po, Sas Raymond and Director Dayan. Director Sabel, good morning din. Morning, sa Raymond, Director Dayan at sa kay Director Tigit at sa mga kaibigan natin sa media. Good morning po, Ismail. Kanina nagkwento kami ni OIC Didit, tinatanong ko siya kung alam niya kung saan galing yung pangalan niya. Yung mga kapanahonan natin, di ba sa Didit Reyes, yung sikat na singer. Yun. Ginugol nila, nakita nila. Makikinig ako ngayon, Sas, ng mga kanta ni Didi Traces para malaman so, kung doon nga talaga galing yung pangalan. Ano yun, yung nananabik. Yun yung hindi naman natin tinatago yung edad natin eh. Okay. Ang unang magpe-present ngayon si OIC Didit kasi ito yung bagong programa sa pananaw ng media. Then si Director Sabel naman mamaya yung tungkol sa Lawa at Binhi na pamilyar na kayo pero meron siya mga i-discuss na mga bagong mga perspective para do sa project. So OIC Didit. Magandang umaga po ulit. On behalf of the Kalisids Program, maraming salamat po sa pagkakataon at sa pag-attend ngayon upang maibahagi namin sa inyo yung isang programa na ini-implement po ng DSWD through the Kalisids Program. Ito po yung PMNP or Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Yung PMNP po ay na-lodge through President Marcos noong 2023 po. Ito po ay isang 3-year program that is intended to provide a multisectoral approach or comprehensive approach on addressing the causes of malnutrition. So kung makikita nyo po, this is implemented by primarily by the DOH and the DSWD. So a 3-year program covering initially 275 municipalities, but this includes po yung 40 municipalities in BARM kung saan po yung aming intervention lang po doon ay technical assistance. So for the 3-year period, we implemented actually in 235 municipalities. So layunin po nito na makapagbigay ng intervention upang matugunan yung pangangailangan ng mga ating households or populations, lalo na yung ating mga bata, for the first 1,000 days. Wherein ito po yung nakikita natin na very critical in the development of yung mga bata. So, yun po siya. So, makita nyo po, start pa lang po, pregnant women, lactating women, and
children under 2 years old po. So, presented here po are the regions covered by the program. Across 13 regions po, wala po tayong NCR and BARM region CAR. Kasi ito po ay mga napili based po on certain criterias. Kaya ito lang po yung nakapasok. Sa next slide po. Yan. The EMNP has 3 components. Kung makita nyo po, yung component 1 is focusing on nutrition specific interventions. Ito po yung katulad po ng pagbibigay ng folic acid sa mga lactating women or yung mga interventions na talagang direktang tumutugon sa cause ng malnutrition. Ito pong component 1 ay ini-implement po ito ng Department of Health. And component 2 is focused on community-based nutrition service delivery or multisectoral nutrition convergence. Dito naman po nagpo-focus yung DSWD. This is also in coordination with other programs in DSWD. For component 2, we are implementing this component using the CDD approach. Ito po yung parang shinare din po siguro ito dati. That is, ito po yung ginagamit ng Kalasids program in implementing all of its modalities wherein we nakita po natin that the CDD approach is successful mechanism in implementing projects po doon sa communities because through the CDD, nagiging partner po natin ang ating komunidad. Hindi lang po sila yung recipient but we are both implementing the program through the participation of our communities. So, ICDD, napansin ko dito sa target population, yung first 1,000 days, yung pregnant women, lactating women, children under 2 years old, which is basically ito yung F1KD ng 4Ps. So, ano ba to? Parang complementary yung PMNP dun sa programa ng F1KD ng 4Ps? Yes po, based po doon sa ating presentation, it is a complementary program. Kasama po yung ibang programa din po ng DSWD. In fact po, we have parang convergence roadmap wherein we plan kung saan po mag-complement yung iba't ibang programa ng DSWD at ng iba pong ahensya. So we are piloting this initiative right now sa Quezon na hopefully we will be carrying out sa enhancement or expansion of the program. Since sabi ko nga po ito ay 3-year program, mag-end po siya ngayong 2025 po. Yeah. Next slide po. Yan. Yan. Ito po yung nasabi din po natin kanina. We will be providing a comprehensive kasi during the conceptualization of this program based on sa mga studies, napapansin natin that LGUs have nutrition programs naman, hindi naman nawawala, but then hindi po siya comprehensive, like na-address niya yung isang component lang ng cause ng malnutrition, but hindi po siya buo. But with PMNP, ito po yung layunin niya na maibigay po lahat yung kailangan ng isang bata para maging full ang kanyang development in terms of physical, intellectual, at lahat po ng kailangan na development ng bata. Na ang nakikita nga po ay critical first 1,000 days. So, next po. Yan. So, ito po yung mga samples ng sub-projects that were implemented under the Kalasids. Ito po yung early childhood care development, water sanitation and hygiene, and mga WASH yan. And ECCD. Yeah. ICDD, di ba, napakahalaga nitong WASH, water sanitation and hygiene. Kasi nga, yung mga bata, maski may pagkain, yung tendency kinakamay. So, kung madumi yung kamay, hindi nagugas, tendency nun, busog nga sila pero magkakasakit sila. So, ito yung inaano ninyo ngayon, yung binibigyan nyo na emphasis. Yung sa early childhood development, child care development. Tama po yun, Sas. Kasi parang yung hygiene also is aligned or connected po in the nutrition. So, kaya po may WASH intervention under the component of the Kalasids.
Kasi nga 'di ba pagka nalaglag yung pagkain, wala pang 5 seconds pupulutin. Pero hindi na dapat ano gano'n, eh, 'di ba? Kaya yung basic sanitation, yung Yes. wash ino-observe dapat. Ayun po. To share also the total project cost, ito pong PMNP project ay pinupondohan ng 12.6 billion or equivalent of $250 million. So nahati-hati po ito. So makita po natin that the biggest component of the budget is nakaalat po siya sa component 1. Ito po yung in-implement ng ating partner sa DOH, and component 2 is meron tayong budget na 4.62 billion. Ito po yung in-implement ng DSWD where it funded po yung mga nakita nyong sub-projects kanina. Next po. Yan. So, masaya din po kami na ibahagi that this project ay natag po siya ng DepDev or dating NEDA na No Problem Project. Sila po yung nag-monitor yung ating mga official development assistance or ibig sabihin yung mga funded po ng loans natin. Wherein, ibig sabihin po if it's a No Problem Project, we are on track in terms of achieving our goals and also delivering the targets that we committed when we proposed the project. So, yun po yung status ngayon ng PMNP. And for component 2, we have completed 4,884 sub-projects na po. Last year pa po namin na-complete yan. And right now, 2025, we are focusing on monitoring the sustainability para po tuloy-tuloy po yung serbisyo na naibibigay sa ating mga komunidad ng mga sub-projects po na napatayo natin through the PMNP program. So, yan po. Ito po ay mga features ng aming mga sub-projects. Kung may pagkakataon po, we are also inviting kung may maka-join. Kasi yung Kalahi, may naggagawa po kami ng field visits. So, baka one of these days, we will invite also the media to join us with field visit to really have a first-hand experience and interview with our communities. Ano yan, ginawa ng 4-piece. Nag-invite ng mga media. Marami ring umattend. S- Vic, umattend ka ba? Natutulog ka ba? Umattend ka ba noon sa 4-piece? Yung workshop, di ba? Nagpunta doon sa mga communities. May integration, ano. Yun, sige. Pwede din po namin yun gawin with the Kalasit program. I-coordinate na lang namin kay Director. So, sabi namin, it is tagged as a no problem project because we 100% achieved our key performance indicators. Kung makikita nyo po sa figures, medyo pabibo po kami, medyo sumobra din po yung aming achievement because we covered more than our targets. So, ito po yung aming data yan po yung aming latest data. So out of the 11 KPIs, we ano naman po lahat, we achieved naman po lahat. So as shared kanina, for our sustainability, yung sustainability evaluation po kasi ay ginagawa ng programa para ma-assess at makita. Ginagawa po ito after 6 months ng completion ng sub-project and 1 year thereafter. The purpose is to assess kung yung sub-project po bang pinatayo ay tumutugon pa rin sa pangangailangan ng komunidad nung pre-propose nila yung sub-project. So, I see Director Dayan. Ang ibig sabihin ba nito kung 3-year program lang yan, yung budget niya will end on December 31, 2025? By next year, wala na to? Yun ba ibig sabihin nito? Tama po yun, Sas, but we have a mechanism in the program through the CDB wherein we are pushing for the institutionalization ng operations and maintenance through our partner local LGUs para po kahit wala na po kami, sa kanila na po. So yung LGU na yung magta-take over, i-supervise na lang sila. Yes po. Na yun din yung i-discuss mamaya ni Sasabel tungkol sa Lawa at Binhi. Yung LGU participation. Tama po yung Sas. So,
Also through the PMNP, in to support also the initiative to have a comprehensive at sabi natin, whole of nation approach, we have developed an information system, comprehensive information system. Layunin po nito na ma-consolidate lahat ng nutrition-related information that would help and maging accessible din po sa ating mga local government that would help them plan better at tayo din po sa government so that our interventions would be appropriate at hindi po siya yung nag-duplicate. So, ito po yung layunin niyan. So, makikita po dito sa information and it can be monitored kung alin ang need na i-focus ng isang agency base sa kanilang mandato. So, it's meant to be a data sharing system po. Ayan, dahil sinabi po natin kanina na ngayon pong taon na ito magtatapos yung Kalahi, and through the successful implementation din po ng PMNP, we have assessed that there is still a need to continue in order to sustain po yung success ng PMNP. So we have proposed as expansion in scope. Align po ito doon sa PIPAN or the Philippine Plan of Action for Nutrition. Doon po kasi marami pa pong priority areas but of course, due to limited fund, kunti lang po yung na-cover natin ng una. So with the expansion, we are aiming to cover more and deliver intervention on nutrition to the other municipalities. So ito po yung planned expansion po of the PMNP program. And this was lodged last month. Inaprubahan po nung ating dalawang secretary, Secretary Rex and Secretary Herbosa, and they dubbed yung ating expansion as a Connect project or ano nga to, Ms. Ina? Comprehensive Acronym yung Connect. yes po. Comprehensive intervention on nutrition for our children's tomorrow. Parang ganun po siya. Yun po yung napili ng dalawang secretary as title po of the expansion and scope of the PMNP project. So, ito po yung pwede namin ding i-share if mag-progress po siya on how this will address and contribute to the overall program of the government on addressing nutrition. So, yun lamang po for the PMNP and maraming salamat po. So, OIC, Didin, parang yung PNP umbrella, tama ba? Yes po, sir. Tapos it makes sure na yung mga programang tungkol sa nutrition sa ilalim nun hindi nag-overlap bagkus nagko-complement siya. Tama po, sir. So paano kung mawala yung PMNP by next year? Actually it is connected pa din po siya sa HDPRC wherein meron pong IETF on Zero Hunger. Sila din po yung pwedeng magpatuloy ng mga interventions. Incorporated naman po. Yung EPAP. And other programs. Okay. Kasama po yung EPAP. Yes. Wala bang chance na ma-extend yan? Ang aim naman natin is to institutionalize it in the programs and platforms. Among the LGUs. The LGUs. So, sana po ay bago matapos yung expansion ay na-adapt na po ng ating mga local governments. Sas, may tanong lang ako. Yung sa kanina kasi na mention ni OICD, yung sa WASH, yung for the hygiene, saan to? Lahat ba ng Kalahi projects po may sub-project na WASH? Depende po kasi yung pag-identify po ng sub-project is dependent on the context at kung ano yung need. Kasi may iba pong communities na meron naman pong existing na na-WASH facilities at meron pong iba na hindi. So, I think for our implementation of the PMNP, it is one of the major sub-projects being proposed. Pero hindi po lahat ay yun ang pinopose na sub-projects. Yung iba po ay yung ECCD and other nutrition. Hindi po ibig sabihin na may
CCT or daycares kayo, meron ding wash? Hindi tig-isa lang or pwedeng dalawa? For now, isa lang po, but our ECCD sa projects, to make it complete, ay may component din po dapat ng wash. Actually, ano no, tama yung project wash na yun na i-adapt ng LGUs tapos i-ano sa mga public schools, di ba? Para yung mga bata, yung sa murang edad pa lang, naguhugas talaga ng kamay bago kumain. Sir, alam ko po, sa mga public schools when I was working with the DepEd po, meron din silang partnership with DOH. May wash din po sila sa public school. So, Pattern po doon yung design po ng aming mga wash facilities. Kasi intended nga po siya doon sa school age. Kailangan lang ayusin yung ano, no, yung mga tubo na make sure na may tubig sa gripo. Tama. Dahil baka padumi po yun. yan yung ano yung sa inspection na ginawa, 'di ba? Maraming public schools na yung comfort room hindi ganun kaayos. Prominent po yung tubig. Yeah. Thank you, OIC Didit. Mamaya na lang sa questions ng mga media. Director Sabel, ready ka na? Ayan, good morning. So I'll be discussing po updates for our implementation po ng ating Lawa at Binhi. So this is sustainable at sabi nga mas pangmatagalang solusyon sa kahirapan at kagutuman, no? So ang ating agency, ang DSWD ay may bagong programang ni-recalibrate at sininop ni Secretary Rex Gatchalian na magkaroon tayo ng solusyon talaga na pangmatagalan kung saan ang taong bayan mismo ang siyang gagawa nito at magtitiyak na yung solusyon sa kagutuman at kahirapan ay nandun mismo sa kanilang mga pamayanan. So our LAWA is an acronym, yung Local Adaptation to Water Access. At yung binhi naman ay Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished. So sa Department of Social Welfare and Development, marami kayong naririnig about our welfare programs like yung ating pag-abot, yung ating walang gutom, yung ating pagtitiyak na yung karapatang pantao ng isang tao na hindi magutom ay nabibigay ng ating mga welfare programs, which is ito yung mga short term, no, pang mabilisan na maampat agad ang kagutuman. Pero ang ating Lawa at Binhi, ito yung isa sa D ng DSWD katulad ng Kalahi. No, so si D as the development program is a community driven. So ibig sabihin, yung mga taong bayan natin at yung ating mga partner na mga LGUs mismo ang katuwang ng ating ahensya para tiyakin na may solusyon, agarang solusyon at pangmatagalang solusyon sa kagutumang nararanasan at kahirapan ng ating mga kababayan. So, it is a proactive intervention din po sa angkla ng DRRM, sa 4 pillars ng disaster risk reduction and management. So, the preparedness, the prevention and mitigation na kay Lawa at Binhi. Yung paghanda, bago tumama ang El Nino, nag-iimbak na tayo ng tubig. Kaya may local adaptation to water access. Yung mga small farm reservoir, yung mga earthen dam, yung mga appropriate technology in partnership with the DA. So si DSWD, may cash for training and work siya. So imbes na ibigay lang natin ang pera kapalit ng pagwawalis, kapalit ng paglilinis ng kanal, o kung ano-anong activities na binibigay ni LGU, ginawa natin siya ng isang komprehensibo na kung saan ang LGU mismo ang tutulong sa atin na matiyak na may food security sa mga barabarangay sa buong Pilipinas. So ito yung ating pangmatagalan na solusyon. Kung may nakikita kayong mga agarang solusyon, makikita nyo si Lawa at Binhi na pangmatagalan dahil we are an agricultural country, sabi nga natin paulit-ulit, yet we experience hunger. We are hungry. So kailangan nating tiyakin na may pagkain. So paano magkakaroon ng pagkain kung walang nagtatanim? Kung ang mga magsasaka natin ay kumukonti na. So ang DSWD, ang ahensya natin ay tinuturuan ang ating mga mamamayan na matuto sa pagtatanim para meron ho tayong makain. So yung cash for training and work ay yung pag-alam, pag-aral ng mga nature-based solution approach, yung organikong pagtatanim para katulad nga po kanina sa Kalahi, tiyakin ang nutrisyon. So dapat po hindi chemical-based yung pagtatanim. So yung mga training na binibigay kaya cash for training po.
So may training muna, paano ang paggawa ng mga organic fertilizers, pesticides na organiko din, na walang gastos yung ating mga kababayan. So kasama po dyan, yung Department of Agriculture, sila po yung nagti-TA sa usapin ng pagtatanim, kami naman po sa usapin ng behavior at yung pagbabayad sa kanilang pagdalo at sa kanilang pagtatrabaho para magkaroon ng mga taniman ng gulayan at ito po ay kompleto, no? Hindi lang to gulay. Tinitiyak po natin na yung reni, yung carbohydrates, yung protein at yun pong fiber ay present sa ating mga barabarangay kung saan nandoon ang lawa at binhi. So may gulay, lahat ng kanta po, lahat ng nasa kanta ng bahay kubo, tinatanim po namin. Hanggat mayroon hong binhi na available, tinatanim po namin. Kasi ang Pilipinas, napakalusog po ng lupain natin. Yung China nga, di ba, kahit nga yung gilid may tanim. Alam nyo, ganun din po sa Pilipinas. It's just that hindi tayo nasanay na tamnan yung mga idle land. So silawa at binhi, tiniyak po natin na yung mga idle land, no, ng mga publikong lupain na hindi po nagagamit ay nako-convert ng ating ahensya sa pamamagitan ng cash for work. So nagtatanim para may maani. Makikita nyo po mamaya sa mga photos, may mga ani na po kami. At meron din po tayong mga isda at tilapia, hito, at nasa stage na rin po kami na mas mahal ang itatanim natin, mahal pagbenta. At mga paborito nyo po ito, alimasag, di ba? Hipon. So pag binenta ng taong bayan na mga apektado ng disaster at potensyal na maapektuhan ng El Nino at La Nina, may kita mula sa kanilang pagtatanim at harvest mula sa mga palaisdaan. So ito po yung stages. Ang una is the cash for training through learning and development session. So tinuturuan natin yung ating mga kababayan kahit po yung pagtitiyak na mahalin ang kalikasan. Kasi kung puno ng basura yung gulayan, di ba, Director Dayan, hindi ka bibili. Pag nakita mo yung kangkungan, may nakalutang na mga plastic, tingin mo agad polluted. So pati po yung mga nagawa naming mga palaisdaan, akala nyo isda lang po, pinalibutan din namin ng kangkong, kalutang-lutang yung maximize ang tubig, para alam nyo po pag kumain ka ng kangkong, matatanggal yung dumi. Eh, ang gusto ng DSWD, malusog ang taong bayan. Kasi seriously po ang mandate namin, pawiin ang kahirapan at pawiin ang kagutuman. So paano mo mapapawi ang kahirapan kung yung tao walang ganang magtrabaho? Kasi malnourished siya, walang sustansya, walang lakas. So kailangan po makakain sila ng mga gulay. At ayaw na kumain ng Pilipino ng gulay. Yun yung realidad. So sa DSWD, ini-introduce namin yung masustansya, masarap at mura. Yung 3Ms po ni Secretary Rex na gusto niyang i-integrate sa mga programa. So kaya, diyan pa lang sa training, tinuturuan na natin sila ng tamang pagkain, tamang pagtatanim, at yung tamang pagkalinga sa ating kalikasan. Yung mga nature-based solution approach po sa SLEO, Director Didit at Director Dayan. So another one is yung awareness sa climate change. Alam nyo po, kaya may batas kahit dahon, hindi na pwedeng sunugin. Kasi nga, sobra nang sira ang ating ozone layer. So kasama yan, sa pagsisinop na yung taong bayan natin ay iwasan yung pagsusunog ng mga basura, halo-halong basura, yung nagki-create po ng mga mas malaking volume ng carbon emission, kasama po yon sa ating cash for training. Another one is the stage 2. After nilang matuto, kaya malinis, nire-recycle nila yung mga basura sa baba, mga plastic, dinidisenyo nila sa ating mga lawa at binhi. Yan yung time, 15 days cash for work. So yung cash for work natin, sabay-sabay, kasama po ang LGU dyan. Oriented sila, yan yung actual na pagtatanim na po, at nagtatanim sila ng gulay, mga fruit-bearing trees, at mga disaster-resilient crops. Hindi namin priority ang mga endemic trees kasi po, task po yun ni DENR. So ang task po namin ay ang ROI, yung return of investment dapat ng pera ng gobyerno ay pagkain. Kaya ang tinatanim po namin ay gulay, yung mga disaster resilient crops tulad ng gabi, ube, cassava or balinghoy, and then the kamote and the patatas, yung mga nandun sa ilalim ng lupa na kahit may tubig o wala, buhay ang mga yan, yun po ang isa sa source of carbohydrates. So yun yung tinatanim namin. Kasama dyan, yung mga gulay sa palibot nun. And of course, the fruit-bearing trees, the santol, the guava, the sampalok, the
papaya, lahat po ng fruit-bearing trees na meron po tayo, tinatanim din po namin para may makain, no? After how many weeks, malalaki na po yung binhi namin ng fruit-bearing, pero yung mas mabilis naming ma-harvest si okra, talong, pechay, mustasa, yan po yung agad-agad na naha-harvest. Habang naghihintay ng payout, may nag-harvest na po dahil tumutubo na sila. So, that is the stage of planting. And then another stage is cash for training ulit. May 2 araw ang taong bayan at LGU yung magpaplano how to sustain. So, eto na, tapos na ang payout. So, paano na po ang ating pag-sustain? So, ang DSWD, yung ating agency po, we promote sa mandato po at utos ni Secretary Rex Gatchalian, we need to promote a rights-based approach. So we as public servants and we as duty bearers, we need to ensure na yung ating taong bayan naiintindihan na kanila ang proyekto na ginawa ng DSWD o finacilitate ni DSWD. Sa kanila to, so ang concept of ownership nasa stage 3. Yung concept of owning the program ay nasa stage 3 with the local government units para nandun kami nakaalalay. So ito po ay 3 taong gagawin ng Lawa at Binhi sa isang partikular na partner LGUs at yan po ay sa stage 1, mararanasan natin lahat ng pag-aaral. Pero taon-taon mararanasan to sa particular area na yan kasi wala naman pong lalaya sa kahirapan sa isang round ng program implementation. So we need to stay for 3 years hanggang ma-attach sila, hanggang ma-organize sila at magkaroon ng isang cooperatives among themselves. Hanggang maging people's organization, maging isang samahan ng mga Lawa at Binhi sites or ng kooperatiba ng magsasaka, katutubo o kung ano man ang gusto nilang formation dahil karugtong po ng after 3 years, ay nandyan naman po ang ating Sustainable Livelihood Program. Tutulungan naman ng ating mga partner beneficiaries ng paano yung marketing, paano yung financial management system, paano yung cooperativism na hindi po sila mag-aaway-away, kundi magbabayanihan sila. So sa stage 2, ito pong stage na to ngayon, may mga nabuo na po tayo sa Burgos. Ipipresent ko dyan ilang LGUs na ang nagpasa ng ordinansa po. Dahil kung wala ang ordinansa ng LGU, wala po tayong paraan to sustain. So what we did is, they need to own the project. They need to own the program. So by passing an ordinance. So next po. So, paano ba, magtatanong kayo, paano ba natin siniselect yung partner beneficiaries? Ito po, number 1, syempre, ang mandato ng DSWD, palayain lahat ng nakalistang mahihirap. So, pangunahin ang Pamilyang Pantawid Pilipino Program, specifically the Graduating for Peace. Yun po ang tinututukan ngayon ng ating ahensya. Another one is yung pong, kung hindi kayo 4-piece member, certified and vouched ng Local Social Welfare and Development Office na kayo po ay poor. Pero wala nga lang kayo sa listahanan. Pero dahil kayo talaga ay totoong naghirap, after mabuo yung listahan na naghirap ang pamilya nyo at na-vouch ng LGU, we will include din po that particular family. Another one, based sa research na ginawa natin noong 2023 before we implement this, kasi sabi ni SEC, dapat rights, bukod sa rights-based, kailangan din science-based, no? Research-based ang ating mga programa. So, lumabas sa ating programa ang madalas tamaan ng El Nino, ng tagtuyot at La Nina, ng tagbagyo at tag-ulan, yung mga magsasaka, yung mangingisda at mga informal sector. At mula sa 3 major sectors na yan, may 4 na mga special groups na tinatamaan panglalo ng direkta. Ang kababaihan, ang mga PWDs, ang mga katutubo at ang mga elderly mula sa 3 sektor na yon. So isang pamilya lang ang pwedeng sumali at yung isang pamilya na yon, kapag absent si nanay sa farm, pwede pong magrelyebo si tatay. Kasi ang approach natin ay pamilya nga ang inaangat mo mula sa kahirapan at umangat ang kabuhayan. Ayaw nating mag-backslide sila. Yung poorest of the poor na dapat nasa poor na, tapos nagkaroon ulit ng problema, balik sa poorest of the poor, inaalalayan natin ang iba't ibang mga programa kasama si Lawa at Binhi. So kung tumama ang disaster,
may tatakbuhan akong gulayan, may bubungkalin akong kamote, gabi, at may isda ako na pwede kong anihin. So hindi ako magugutom, makaka-recover agad ako. So this is our prevention, preparedness, and mitigation din po. Bakit? Bakit mitigation? I-infra madalas ang mitigation. Because the small farm reservoir is a mitigation for the floodings. So yung tubig baha, imbis na mapunta na lang sa kanal, ilog at dagat, nire-redirect ng ating mga partner Benis, kino-construct yung daluyan ng tubig patungo doon sa mga earthen dam para mag-imbak ng tubig. Para during El Nino, may underground fresh water tayo. Kasi pag El Nino, wala po talaga. 2,000 pesos per hour ang gastos ng mga magsasaka, maggastos sa gasolina, water pump. Tapos hangin ang lumalabas. Yun yung sa reality kasi wala tayong imbak na mga underground fresh water. So with this, nakakatulong tayong bawasan ulit ang dagdag pasanin ng mga farm inputs at gastusin ng mga magsasaka sa usapin ng problema sa irigasyon. Kasi nagdagdag tayo ng kanilang source of water. Another one is the food. Kaya yung tanim is source of food. Kung walang tubig, apektado ang kabuhayan nila. Kapag wala din pong pag sobra din po ang baha, apektado din. The same yung mangingisda, hindi makalaot. Ang mga informal sectors, nag-heat stroke sa yung mga vendors ng balot at yung mga manininda sa kalsada, naiinitan sila ng sobra. So umiiksi ang panahon ng kanilang pagtitinda. The same with mga tricycle drivers and mga jeepney drivers as part of our informal sectors. So yun po ang partner Benis. We treat them as partner Benis from the start, from the social prep. Hindi po namin sila tinatawag na recipient or beneficiaryo because they're not merely recipient. They are our partners po. Next. For the national report, ire-report namin sa inyo ang physical targets po natin for the year 2025 alone, 134,702 poor families compared last year na 140,906. Bakit bumaba? Kasi nag-wage rate increase. Tapos yung allotment natin, the same, 1.9 billion. Another one, the same provinces. Tumaas naman ang probinsya. 72 provinces, dahil sabi ng DOST Pag-asa, yung tatamaan ng El Nino at La Nina for this year ay 72. Unlike last year, 61 only. Tapos, yung cities and municipalities din natin ay tumaas from 360 last year to 405 this year. Ang allotment natin sa subsidies, grants, meaning yung ipipay out ay 1.2 billion 290,593,000 from the 1.9 billion. Yung 500 million, yun po yung ginagastos natin sa lahat ng operational expenses ng disaster response and management, salaries, during red alert, blue alert, lahat ng mga engagement natin, ng mga response activities, nandun kay 500 million. And then the rest is the admin cost. So, a total of 134,702 for this July 10, as in Payatas tragedy, a commemoration. Remember the Payatas tragedy of July 10, 2000. 87,045 na po ang na-reach ng DSWD, 66% ang aming accomplishment. Dahil ang gusto ni Secretary Rex, January to February, social prep, March to April, cash for training, May to June, cash for work, July, payout. Yun po. Kasi August, tag-ulan na hanggang December, kailangan na nila ng makakain, kailangan na nilang mag-imbak ng mga tubig, sayang ang tubig ulan, dahil pag next year nag-drought tayo, El Nino season, wala tayong imbak. So iniimbak na po namin yan, plus may mga palaisdaan na rin, at yung atin hong mga gulay at root crops, ini-in-place na namin para preparation sa panahon ng disaster at kagutuman. Next. So, kung i-consolidate natin, since onset ng ating Project Lawa at Binhi, nung i-research, may pilot tayong 92 na lawa ang nagawa. Sa tubig po, yan po yung total cubic of water na naiimbak na natin at na-irrigate natin na mga kalupaan at yung nabigay nating supply ng tubig. So hanggang 2025, yan po ang mga nagawa na natin. So, yung year 2023 to 25 naman na mga planted land, ibig sabihin, mga idle land na binuhay natin ay nagkaroon na po tayo ng 138
na-irrigate no 1,000 last 2023 at ang atin hong naitanim ay 13,770,000. Ang na-harvest po natin ay 20,000. And then, sorry, 20 million. And then, 2024, 21 million. Ngayon pong taon, ang target po natin ay 437,400,000. Paano computation nun? Ang isang taong bayan na partner Benny, per day, sabi ng DA, ng TA niya, 100 seedlings to 200 seedlings ang itatanim mo per day, meron ka lang, kung sa 100, meron ka lang 12 na buto ng okra o talong per hour. At sa per minute niyan, yung 12 na yun, sama po ba ang computation? 100 divided by 8. Ilan ang dulo nun? 12 per hour. So, 12 per hour almost, itatanim yung 12 na buto na yon in an hour. Sobra naman kung mapapagod ka sa 12 na buto per hour na aalagaan mo per day. So, kung lahat yun ay magtatanim ang taong bayan ng 100 o kung 200 kasi malawak-lawak. May ibang area po kasi malawak, 1 hektarya, 2 hektarya binibigay ng LGU. So, kung everyday may 200 kang buto na naitanim, may 24 kang buto per hour. Alam nyo po, yung 200 per tao, ita-times mo sa 1.5 kilo per puno, kasi yun daw po ang minimum na bunga. I-times nyo po nyo yung 100, pabalik nga po yung total natin na taong bayan. 34,702, yun po yung aanihin natin. Pababa na po. Kaya, ang kilograms harvested as of ngayon po, 437,400,000. Kung mag-second cropping tayo, and then may third cropping tayo, alam nyo, aabot po tayo ng 1 billion mahigit na aanihin na gulay. At kada pamilya, meron siyang 12,500 na kilo na aanihin kung siseryosohin nilang lahat. Yung 12,500, sobra-sobra po yun. Kasi 365 days lang po ang isang taon. So remember that kind of formula. Itong ginagawa ng ating ahensya, walang magugutom na Pilipino. Sa totoo lang po. So, hindi pa po namin binilang dyan ang isda at yung mga disaster resilient crops. Gulay pa lang po ang pinag-uusapan dito. Kasi medyo weak pa po kami sa monitoring tool ng isda. Ang hirap pa pong kiluhin kasi hindi sila sabay-sabay lumalaki. Alam niyo po yon, minsan 3 kilo yung malalaki, tas may natira na naman. So, nandun pa kami sa stage na i-perfect namin yung formula ng per fingerling, ilan ang katapat niyan at nag-aanak-anak pa yung mga isda na yon, nagpapamilya sila. So, i-report po namin yan sa inyo sa mga susunod pong mga media forum. Next. So, all in all, meron na po tayong lawa sites, 3,507 sa buong Pilipinas. At yung binhi ay 6,368. Bakit hindi pareho? Kasi sa NCR, hindi kami pwedeng mag-construct ng mga small farm reservoir. Wala po ditong lawa. Meron lang project binhi. At yung mga urbanized cities, wala din po. Pero may mas marami pong binhi sites yung gulayan. No? So yan po yon. Kaya kung bakit hindi sila pantay. Okay, next. So, to sustain, kailangan nating maglambing at maging kaibigan, kapartner, sabi nga ni Secretary Rex, do not impose. We need to lobby. We need to ensure that the local government units really understand the project and they need to own it. No? So kasi sila ang may kailangan. Sino po bang mayor ang umiiyak kapag drought na? Di ba nabalitaan niyo po yung Mindoro na mayor? Umiiyak siya, nanghihingi ng saklolo nung El Nino. Naalala niyo po isang mayor natin sa Calabarzon? Umiiyak sa inyo sa harapan ng media, nanghihingi ng tulong kasi apektado na yung mga katutubong mangyan dahil wala na talagang fresh water na nakukuha sa kanilang bayan. So with this, kaya inaangkin po talaga ng ating mga LGU. Pinupuri, in fairness po, pinupuri at wala po kaming naririnig sa social media na reklamo nila sa lawa at binhi natin. So, ordinances,
meron na tayong out of 83 provinces na tinatarget naming ma-perfect. We have 83 provinces nationwide. Meron na po tayong 25 ordinances. May EO na 45 at may resolution na 46. Sa municipal, local government units ay meron po tayong 12 na ordinances, may EO na 61 at 32 na resolution. Sa mga barangay, sa totoo masisipag itong mga barangays natin. Sila ang gusto talaga nilang i-pass yung mga ordinance. 81 yung ordinances, EO ay 7, ang resolution po ay 222. Sorry po, mali yung bilang ko doon sa resolution sa barangay. So 118 na ordinances, executive order na 113 and 300 resolutions. Next. So, lastly, dalawang slide na lang po. Ito pong best practice ni Mimaropa. So, si Mimaropa, kung gusto nyong tingnan per region, yan po yung data ni Mimaropa. So, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. So, yan po ang kanilang na-achieve ngayong first semester at meron na pong mga fingerlings na na-release, 74,500. Yung mga magsasaka na nakinabang, 2,791. May 446 na fisher folks, data desegregated po tayo. At yung kababaihan ay kalahati halos ang kababaihan. Kasi we prioritize women po talaga for Lawa at Pinhi. 45.64% yung women participation. May LGBT tayo na 0.85 or 26 katao. Meron tayong mga IPs, 17.41%. At ang ating mga senior citizen ay 4.75%. May mga PWDs po tayo in partnership with Kalahi. Sila ang tumulong sa amin mag-identify ng mga PWDs. Yung 167, meron po dyan, or the 5%. So yan yung isa sa best practice kung regional level ang titingnan po natin. Next slide ay, ayan na. Disaster response. Tutuloy ko na ba, Sas? Okay, sige. Sa Director Sabel, yung nabanggit mo kanina, no, nag-shift nila sa high value aquatic resources gaya ng sugpo tsaka ng alimango. Yung sugpo ginagawa na yun sa Bulacan di ba? Tina-transform yung rice fields into dahil mas mahal ang sugpo kaysa sa tilapia. At saka Sa Bataan naman, yung mga fish cages nila ginagawa ng sa alimango. Pero tama ka rin, kahit makapag-ano sila niyan, makapag-harvest na napakarami, kung wala silang market na pagbabagsakan, baliwala. Nangyari yan doon sa isang kaibigan ko na retired police general. So, nag-retire siya, tilapia. Humarvest, 2 truck. Naisip niya, teka, saan natin ito bebenta? Nabulok yung tilapia. So, lesson yun na bago ka mag-ano ng negosyo na aquatic, make sure na meron kang babagsakan na market. At yung tamang halaga yung mabebenta mo doon. Tas yung isingit ko lang, 'di ba po nagpunta si Sec sa San Luis, Pampanga. So doon sila yung mga pananim nila at saka yung mga nahango nilang isda. Tilapia po 'yun, 'di ba? Sa dinadala po nila sa local markets nila. Yung iba din po nakakapagdala na rin po sa Metro Manila. So doon po yung dala ng mga benta nila. Ito yung sa sapa sila, di ba? Wala silang hinukay kasi tabing sapa. Kaya mataba yung lupa. Nakita ko yung hilera ng mga gulay Tas yung tubig doon, daanan, daluyan din yun, ma'am, ng galing Angat at saka ano pa po yung isang river? San Simon. San Simon na river. Dati po talaga na naistakan ng basura. Ngayon po nilinis nila. So tinaniman nila ng kangkong para hindi mapuntahan ng basura yung part nung At may net river. dun sa unahan. Doon na lang sila nagko-collect ng garbage. Doon sinasala. So hindi na pumupunta sa part na yon. Tapos tinamnan nila ng kangkong para 'di ba yung kangkong yung ugat niyan hanggang ilalim. Tapos yung kangkong din bukod sa bahay ng isda, may nakakain din ng isda doon sa ilalim ng kangkong. So yun po, isa yun sa mga comprehensive at saka holistic nating approach dahil nga ang sabi natin
tungkulin nating nasa gobyerno ang pangalagaan yung karapatan ng taong bayan. Lalo na yung karapatan nila na hindi sila magutom. So para ma-ensure talaga natin SAS na yung kagutuman at yung food security ay available, ito yung naisip talaga ni Secretary Rex na sustainable. Kasi una, yung cash for training bayad sila with minimum wage. Yun yung hindi maaagaw, yung kaalaman sa pagtatanim. Kahit saan ka mapunta, natuto ka na eh. And then at the same time, pag hindi ka talaga nagtanim at naging tamad ka, hindi ka talaga makakain. So yung introduction natin dun sa pagbabalik sa pagmamahal sa ating agricultural na kultura ay ibinabalik din po ng DSWD. This is part of preparedness to respond. So imbes na magbigay tayo ng dilata lang, may kapartner yan na gulay kasi nandun na sa community. Kung ang mga preposition natin nasa community rin na rin naman. So at least yung atin hong food security program ay very effective sa baba dahil again, yung mga bakanting lupa na ma-maximize natin, doon naman sa mga walang masyadong public land po, yung private owners, landlords, pinapahiram nila 3 to 5 years. Ang iba nga po 10 years ang nasa use of rock. So may kontrata po tayo with them. Yung gobyerno with the private. So this is truly a partnership, no? And a whole of nation approach. Kasama ang private, mga NGOs, at kasama ang ating ahensya. Tsaka maganda rito yung perspective talaga. Mag-evolve sila into a people's organization, cooperative, para maging long-lasting yung hindi yung nag-cash for work, nagtanim, nang wala na cash for work, titigil. Tapos, nabanggit nyo kanina yung SLP, papasok din. Tama yun para Sasalubukan. doon na yung magsisimula yung meron silang maibebentang mga produkto nila. Tapos self-sustaining and later on, yung LGU, sasaluhin na rin sila. Pati po yung disiplina sa pagmamahala sa pera. Kasi minsan pag co-op na, yun ang source ng away. So, doon yung mga values po ipapasok na ng DSWD SLP para matiyak na yung values ng organization in place. At sa simula pa lang ay transparent and honest na yung ating system, lalo na may financial management naman na binibigay sa kanila. Yan yung kaakibat ng umunlad. May pera na sila, may surplus, doon na magsisimula yung Opportunismo. Yun yung totoo, di ba? Yung financial opportunism, economic opportunism, yun po yung ililesen natin. Kaya aware naman po ang ating agency sa mga disiplina at mga values na yon. So, again, yung ating lawa at binhi, sana lang po kung buong Pilipinas talaga, perfectly, lahat ng 44,000 barangays, mayroon ho tayong taniman ng ganyan at a source of food. The Go, Grow, and Glow, sa totoo lang po, kahit paano yung mga gutom, pwedeng pumunta doon, magpitas sila na wala silang pang-ulam, makakatawid yung mga bituka ng gutom sa kagutuman dahil makakain sila. Alam niyo po, partner ng kamote ay piniritong talong. Sa totoo lang, solve na po. Ako, lumaki po ako sa paanan ng Mayon Volcano. Pag wala akong makain, yung lolo ko, naalala ko noong 1980s, ihawin niya yung inukay niya na kamote. Tapos, partner nun, okra. Inihaw din niya ulit kasi wala nga kaming gasol. Nasa tabi lang kami ng community dahil nag-evacuate nga kami. Ihawin niya yun. Di kami umaasa ng bigay. Kasi tingin ng lolo ko, pag nanghingi ka, wala ka ng dangal. Totoo yun. Yun yung sabi niya. Sabi niya sa akin, Apo, pag nanghingi tayo, wala na tayong dangal. Kailangan magsikap tayo. Yung tanim ko, babalikan ko. So, binabalikan niya po. Nagkukuha ng tuba ang lolo ko. Yun yung trabaho niya. Nagtutuba. Tapos may mga tanim siyang kamote gabi. So, part ng training natin nung 1970s, 80s, nung elementary, sabi ni Secretary Rex, di ba nung elementary, mayroon tayong pag-garden? Meron. Di ba? Part ng Binabalik yan. natin. Kaya sa Valenzuela din po at sa NCR, meron tayong farm at paaralan. Meron tayong farm at paaralan. Oo. Tapos ngayon may farm at pamayanan tayo sa mga urban. Kasi kung may tanim ka, yung talong, Diyos ko, ngayon po sa bahay ko, may talong ako, may okra ako. Sa bisi ko pong to, nagtatanim po ako tuwing Sabado at Linggo. Kasi nung nagmahal ang kamatis, ang mga lawa at binhi sites po, wala po kaming problema sa kamatis. Nabubulok.
Ako mismo nakakaranas, nabubulukan po ng kamatis yung mga lawa at binhi sites. Kasi wala pa nga kami sa stage na i-organize namin comprehensively yung marketing. Although may mga advanced region, nagbebenta na po sa Kadiwa Market. Nagbebenta na po sa local public market nila. Binigyan sila ng space ni Mayor. Di ba may renta yan, yung public market? Yung ating lawa at binigyan nila ng libreng space. Abay, ubos po agad. Bakit po ubos? Organic. Hindi po chemical. Ang umuubos po taga-munisipyo. Sila mismo bumibili kasi alam po nila walang spray. Tapos ibebenta nilang mas mahal. Ay, hindi lang. For their own consumption. So, yun po ang lawa at binhi natin. And we hope yung mga kaibigan natin sa media, tulungan nyo po kaming i-advocate na palaganapin ang programa ng DSWD na hindi lang tayo nagbibigay ng ayuda na cash, kundi may kapalit na trabaho at ang kapalit nun ay pagtitiyak at pagsisiguro ng pagkain sa bawat lamesa ng pamilyang Pilipino. Thank you, Thank you, sir. Rosabel. Hindi So, i-open na natin sa questions. Una nagtaas ng kamay si Noel Sunod. from PTB4. So, Ma'am Isabel, Noel ng PTB4. Ma'am, maghingi lang po ng update kasi nung nakaraan, si Asik Erin sinabi na meron 600 families sa Zamboanga, isang family sa Zambales at saka sa Pampanga na nasa evacuation center nang dahil sa Bising at Habagat. So meron pa po ba ngayon nasa mga evacuation centers? Ilan po? Sige po. Pa-flash na lang. Sige. So may tatlo tayong kinaharap na disaster or mga hazards na tumama sa ating mga communities. Ito yung si Bising at si Southwest Monsoon, si Canlaon, no? So silang tatlo. So kung titingnan natin, meron tayo kay Monsoon and Typhoon Bising na 34,539 na families, a total of 111,271 persons from the 92 barangays of 5 regions, NCR, 1, 3, Calabarzon, and CAR. Yung 8 na sinasabi ni CAR, yan na po yon, yung 8. Yung kay CAR, 8 barangays, at kung sa families, 173 and 271. So nakapaloob po dyan, yung kay Typhoon Bising at Monsoon, yung bilang po na binigay sa inyo, tumaas na po. So nadagdagan po Opo, ang tumaas nasa na. evacuation center. Opo, andito na po ang nasa evacuation center. So, ang nasa evacuation center na po natin ay nasa around 104 families or 419 katao. Ito na po. And yung outside, 1,000 families with 3,000 katao. So a total of 1,127 or 3,448 ang displaced, no? So yun po. So ang napamigay naman natin na tulong ay umabot po tayo sa family food packs na 11,344. Magtatanong kayo, bakit mas marami ang binigay kumpara dun sa apektado? Kasi pag nasa EC, matagal silang nag-i-stay, yung food pack natin good for 2 to 3 days lang. So kung simula pa yan nung tumama ang LPA, si Monsoon at si Bising, tuloy-tuloy din po yung augment natin. Si LGU, hindi naman niya alam kung saan siya kukuha. Doon siya kukuha sa nakaprepo sa kanya, which is the family food pack. Kaya tumaas. And then nagbigay din po tayo, may mga pamilya na walan ng hygiene kits, na walan ng kitchen kits, na walan ng pangsuot. So nagbigay po tayo ng mga family kits na umabot sa 143 kapamilya lamang naman ang nabigyan natin ng mga non-food items. Ma'am, anong reason kung bakit nadagdagan or nag-stay sila ngayon for sunbelt purposes? Di ba, for example, si Las Piñas, di ba, ang tindi ng baha na epekto sa kanya. The same kay 11, di ba, nakaranas din. Pero dito kay Region 3 and then the Calabar Zone. Sa Calabar Zone ay sa Quezon. Pagbilao, Quezon, ang kay Calabar Zone. Ayun po, nadagdagan. Kaya yun po yung reason. Yung mga floodings na nangyari, na epekto na po ng buntot ni Bising at yung Southwest Monsoon nga, ay nagdala ng mga pamilyang naapektuhan at napunta nga sila sa ating mga evacuation centers. So next slide, makikita nyo naman si Intertropical Convergence Zone.
So, si Intertropical, tinamaan si 6 at saka si 10. So, si 6 at 10, nakaranas ang 13 barangays na may 2,632 na pamilya na may 11,763 katao. Kung titingnan natin, from that number of affected, ilan yung na-displace at napunta ngayon sa evacuation center. May isang evacuation center na itayo, yun ay sa Region 10, 8 pamilya na may 34 katao. Kung kay Intertropical Convergence Zone. So another one, yung pinamigay naman kay ITCZ, yung kung kanina Southwest at Bising, ito naman ay Intertropical, yung pinapaliwanag ko po. So ngayon, ang napamigay natin ay may family food packs na 2,631 ang grand total, lalo na kay Region 10 kasi siya yung may evacuation center. So, ito po yung binigay natin kay ITCZ. So, kanina, Southwest Monsoon and Bising, ITCC, yung third na sinasabi ko is the Canlaon. Next slide is the Canlaon. Si Canlaon, for how many weeks and months na, ay hindi pa rin deactivate rather, ang ating mga evacuation centers. No, meron pa rin tayong mga displaced at nasa loob ng evacuation centers. Totaling, kung titingnan mo yung buong apektado, 30 barangays o 24,468 kapamilya na may 94,228. Out of the total number of affected, meron tayong nasa evacuation center ngayon. Yun yung nasa 20 ECs na 1,850 na pamilya o merong 5,947 katao. Ngayon, ito pong mga to plus nasa outside na umabot nga po sa 3,000, a total of 16,577 yung IDPs or internally displaced natin. So ang nabigay na ng ating ahensya, may 154,008 na tayo na family food pack. Ang relief non-food natin ay 25,136. So makikita mo po, out of that 24,468, may nagdoble na pamilya dahil may minsan sa isang pamilya, akala mo isa, yung pala, nasa isang bahay lang sila ng record, yung pala dalawa na nag-asawa na yung anak, yung mga ganun. Kaya mapansin nyo po, yung non-food natin, 25,136, yung nandun sa affected, 24,468. Nasundan nyo po ako? So, yan po yung total cost for Canlaon naman. So, may 3 po kaming nire-report ngayon. Ngayon, dun sa Canlaon Task Force na member po ang DSWD at head ng Social Welfare Committee, ang commitment ni DSWD dito ay ituloy ang cash for training and work doon sa mga affected na 1,850. Kaya itong 1,850 nakaplano na po sa ating ahensya na tulungan ng cash for training and work ng Lawa at Binhi. Magtatanim sila para may source of food din sila while nasa evacuation center po sila. Ma'am, tanong ko lang doon sa Canlaon, bakit hindi pa sila dina-deactivate? Parang matagal na yan. Ano pong Opo, kasi according sa PBOX, hindi nila pwedeng ibaba sa alert level number 2 dahil namamaga pa rin ang paanan at palibot ng Mount Canlaon, and anytime from now, in the remaining na natitirang weeks, July to August, anytime, asahan yung puputok si Canlaon. Ma'am, last na lang, doon po sa family food packs, hindi po ba tayo mag-short? Hindi po. Pa-flash po ng ating nakaprepo. The resource capacity versus the affected population and the current population. Napansin po ninyo, ang data ni PSA ay 2020. Si DSWD, tinarya namin yan per region. Yan yung populasyon kada rehiyon. Ngayon, yung 15% dyan, ayan, 3.1 million. Yung apektado, 61, at meron tayong IDPs, totaling 1962, kasama si Bising at saka si Southwest Monsoon plus Intertropical at si Canlaon. Di ba si Canlaon ay 18 lang, plus sinama ko si Bising, si Southwest, kaya 1962 ang IDPs. So kung titingnan nyo po, ang standby fund pa ng ating mga FOs, field offices plus CO, tig 3 million yan in case may wala silang mga ilangan pa sila ng additional.
ang nakaprepo natin, ang warehouse capacity ng mga regions natin, 4 million ang capacity niyan. Ang nakaprepo natin reaching 3 million. Nasa 2.984 tayo ngayong oras na to. So, meron pa po tayong non-food items na 335,200. Kung ibabangga ko yan dito ngayon sa apektadong pinaghahandaan natin versus the 4 provinces na palibot ng Kanlaon, sobra po at sakto yung prepo natin. Kahit i-times 10 packs, 10 boxes per family, readily available pa rin po. Ito yung ano 'di ba? Buong bansa Si handa. Secretary Rex, talagang ang gusto niya 3 million, no, not less than 3 million FFPs nationwide. To ensure this po. The 15% at least of the total population per region. Sure na tayo. Nahanap niyo na, Director, yung 200,000 na nawawala? Opo, ongoing. Director, Yes. Director, paglilinaw lang doon sa magkano po yung may total na po ba kayo ng halaga nung naitulong dito sa affected nung meron. Bising Intertropical Convergence Zone at saka ng Southeast Monsoon? Meron po. Balik po sa total. Ayan. So kung magsisimula tayo kay Bising, na kay 8.5 million 2,411.51 yung total cost na natulong na natin kay Bising. Nandiyan po sa press release, naglagay din po kami. Then another one is for ITZZ ay 1,775,534 from the 1EC. Then another one for Kanlaon, naka 192 million na po, 717,635.63 ang ating ahensya just for the Kanlaon. Ayan po ang total na natulong natin. Then, Via, can you summarize yung tatlong then bigay natin sa kanya? Para makuha natin yung naitulong sa tatlong hazards or disaster. Sige po. Good morning po. Ma'am, doon sa mga pinaliwanag niyo kanina about the food production to ensure walang kagutuman, napansin ko nagagawa lang yan sa probinsya kasi hektar-hektare yung lupang binanggit niya. What about promoting urban farming dito using drums, plastic containers and canisters to plant vegetables? Ay, meron po. Kaya nga appropriate yung technology natin, sir. Kaya may urban gardening, vertical gardening. Meron po kaming na-maximize na mga space sa mga barabarangay, sa mga masisikip na lugar. Kahit po yung mga farm at paaralan natin, naka-vertical po. And then may nang nag-hydroponics. May nagtatanim na rin po tayo ng mga lettuce dun sa malalamig na mga rehiyon at mga probinsyang urbanized pero malamig sila. Meron na rin po. So, hindi lang po ito yung malawakan ng mga ekta-ektarya. Kahit yung masisikip dito sa NCR, meron din po tayo. So, would you be willing to come out para Opo. magbigay sila ng learning do sa mga kababayan natin Yes who po. do not know how to do it? Yes po. Actually, Ah, yes po. Actually, anytime kailangan ng ilang areas may request, mag-TA po kami. Yung mga naturuan ng DSWD, willing po silang magturo. ayun. Ngayon, nabanggit ko kanina, may mga kababayan tayo, minsan, ang daming ani, nabubulok lang dahil sa minsan walang market. What about giving them the knowledge to add value to their crop? Nabanggit ko kanina, kamatis. Alam niyo yung kamatis, nagiging tomato jam yan eh. Pagka nagawa mo na siyang jam, hindi mo siya itatapon kaysa Correct. mabulok siya. Correct. Gawin mong jam, you have another line of business Yes, sir. para sa mga kababayan natin. Yes, sir. Are you doing that? Ma'am? Tama po yun. Actually, yung first to third year kasi is the foundation. Pero nag inject na tayo ng knowledge ng marketing, food processing. Kaya lang si Lawa at Binhi po, nandun lang kami ngayon sa second year na to. Second year pa lang natin, sir, for Lawa at Binhi. Nandun pa lang po tayo sa foundational. No? So yung pagpapaari, yung ownership sa kanila, and then yung ani ay para sa pamilya, and then yung konting surplus, binibenta nila. And then pinaghahatian nila. Ang next
stage. Yan na po, yung food Ay, processing, ano. marketing, and then yung packaging, branding. Yes, oo. Yan na po yun. Kapag established na yung co-op, ang hirap i-introduce yung ganyan ng sabog-sabog, nag-aaway po. Nag-pilot na po kami, inintroduce na namin yan. Doon pa lang po nagdidebate na, hindi nagkakaisa. Madali lang naman bigyan ng solusyon yung mga nagloloko sa kooperatiba. Dali bugbugin nun. Sana ganun kadali. Sana ganun. Pwede Kaya natin lang, ginagawa yun. mapagkalinga at ang Ah. lagi ni Sec, extra love and extra care. Okay. Kasi naisip ko yon yung mga tomato jam, Tama po yan. pickles. Tama rin. May Kasi tanim silang yung tama. kamyas, Mm. ang dali-daling itanim noon pagka nagagawang pickles, Yes. naibebenta siya eh. Don't worry, sir. Oo. Nasa third year implementation yan. Okay po. Tapos yung mga puno nila ng prutas ngayon, maliliit pa. Pag third year, ang bumubunga pa lang yung papaya at atis. The rest, hindi pa, maliliit pa. So kasi kami po, yung grupo namin doon sa lugar namin, mahihirap lang kami. Kailangan namin yung ganyang learning. Sige po. Po pwede namin kayo maimbitahan Yes naman po. para turuan yung mga senior citizens na mahihirap lang. Sa Quezon yan, ano? Quezon? Kahit dito sa Quezon, kahit dito sa Quezon City rin. Yung sa subdivision niya. Sige po. Mayroon tayo sa Quezon City. May lawak Kami ko kami project din. senior citizen doon, talagang na kailangan na matuto. Yung mga retired na, no? Retired na, virgin pa. Ay, ganun. Venus. Yun. Salamat to. Type tayo, Kuya Bal. Other questions? Juan, Direk, good morning po. Question ko lang po, saan po yung mga lugar natin dito sa Metro Manila na available yung lawa at binhi or yung binhi? Binhi. Actually, buong Metro Manila po. From Pasay to Marikina to Quezon City. Meron po tayo. It's just that wala po talaga kaming lawa. Puro lang kami vertical, urban gardening, and then communal gardening ng mga barangay. Yun lang po ang meron tayo dito sa NCR. And kung masisearch nyo po, may mga makikita kayo nag-harvest na. Yung Marikina, for example, may nag-harvest na sa kanila. Dito meron din sa Quezon City. Hindi ko lang na-monitor yung Quezon City kung itong batch ng 2025 nag-harvest na. Pero tapos na po kami halos sa cash for training at yung iba po nagka-cash for work. Hindi kasi sila sabay-sabay. Depende kasi sa sinabmit ni LGU. Kaya hindi po nagsasabay-sabay yung implementation na dapat, di ba, ngayong January to Feb, yung ganong timeline ni SEC, hindi kami nakasabay sa ganon. Hindi sila lahat, rather, nag-synchronize ng schedule. Yung iba, natapos na, nag-pay out na. Yung iba, nagsisimula pa lang ng cash for training. Yung iba, actually, nasa social prep pa lang. Depende kay LGU kung aktibo agad na nakompleto niya yung mga requirements and MOU signing. Okay. Direct speaking doon tayo sa LGU, no? Paano po yung proseso nung partnership nyo between LGU? Kasi yung ordinansa nila later part na yun eh. Paano yung preparation nyo? Paano po yung dialogue? Para ma-convince. Para ma-convince Okay. sila. Ganito yung step 1. Ang step 1, courtesy kay Gov, kung sa provincial yan. Kung sa city, kay mayor. Step 2 is you need to talk privilege speech sa kanilang provincial board at sa sangguniang bayan or city council. Kasi pag hindi mo nakuha yung pananaw ng city council at ng provincial board, di mo sila malalambing na mag-pass ng ordinance. So, dinidiscuss doon yung mga mandato ng batas na dapat nilang i-comply as local government units from international to local. So, dinidiscuss talaga namin SDG goals, SDG 1, 2, SDG 1 is poverty, 2 ay hunger, yung 13 na climate change resiliency, the 17 na partnership for the goals, and then tinuturo din namin at nire-remind sa kanila yung Sendai framework. Yung sa Sendai framework, di ba ang highlights dyan, reduce risk and know the risk and good governance. So, part yun ng mandate sa kanila. And of course, the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act and the Climate Change Act. So, pag diniscuss mo yon plus yung National Climate Change Action Plan 2022 to 2028 na mag-e-end by 2028 at ang daming deliverables ng LGU, na-appreciate nila. So, kapag na-appreciate ni LGU, ay, part pala yun. Sa National Climate Change Action Plan, number 1 doon, water security, 2, food security. So, pag tiningnan mo yung pitong National Climate Change Action Strategies, priority strategies, ay nandoon yung water and the food. Then yung 3 to 6,
ecosystem and nature-based solution. Yung number 7 is capacity development dun sa National Climate Change Action Plan. Kasi si Lawa at Bini ay tugon nga natin sa epekto ng climate change, which is El Nino and La Nina. So pag na-appreciate ni LGU, alam nyo po, letter agad si SB kay Mayor na we support this project, we endorse this project to you as local chief executive. Then si Mayor, ma-appreciate din niya. Then, mag-start na po kami ng talk with the technical, MSWDO, si Municipal Agriculture, City Agriculture, Provincial Agriculture. Then, nagko-converge na, gagawa kami ng technical working group. Then, si technical working group, nung nabigay si Dolly ng 1 billion, sinama namin si Peso. So, kasama si planning officer, kailangan si planning. Bakit kailangan si MPDO? Or si city planner? Kasi kung wala siya, hindi namin na-identify yung bakanting lote. At sino yung mga mayayaman na may lupa, na tigang lang yung lupa, na kailangan nating ma-maximize. So, isinasama namin siya. Tapos, sinasama din namin yung mga samahan sa loob ng community. Senior Citizens of Affairs Group, mga ganon, PWD, yung target, yung nakita niyang target. So, kasali sila doon. So, yun yung technical working group. Si technical working group, imo-monitor niya yung timeline of implementation. Social prep, na ba tayo? Cash for training. Tapos, si DSWD at MSWDO, yung nagpe-prepare ng partner Benis. So, si partner Benis, hindi naman kami ang naglista niyan, LGU. Tapos hindi rin naman kami ang nag-identify kung sinong probinsya at munisipalidad. Ang nagsabi niyan, DOST. Sabi ng science, tatamaan niya ng El Nino, tatamaan niyang La Nina. Yun yung susundan ng DSWD para yung mga ekonomiya ng mga tatamaan na yan, maalalayan namin. So yun yung role ni DSWD. So dahil doon, pag nasinop na namin yung partner Benis, start na kami orientation sa technical working group plus sa mga member ng technical working group plus the volunteers down to barangay level. Then that's the time mag-start na kami ng planning, cash for training. Hindi po, meeting lang po yun. Speech, training, orientation, yun lang po yun. Pero ang binibigay talaga namin is the payment, the grants, the 20 days grants para sa bawat partner beneficiaries na a-attend. Pero sa LGU, counterpart ngayon, pag-attend, ang LGU po, bumibili na ngayon ng mga farm tools, nagbibigay sila ng mga pipes para from the water springs, i-divert yung tubig papunta po doon sa small farm reservoir. Nung ma-appreciate ni LGU na very effective siya for water and food security, naglalabas siya ng sariling pondo. Nag-use of rock nga po kami. Ayun nga po. Pero ngayon po, marami na pang bakante na pag-aari ng landlord, pinapahiram na po sa atin. May kontrata po, 5 to 10 years, 3 to 5 years, depende po sa pahiram niya. What about doon mga lupa may mga buko? May mga coconut siya. In between, pwede siyang yes taniman. Po. Ang tawag po natin dyan, ginagamit ng Lawa at Bini, diversified integrated farming system. Diversified means integrated lahat ng klase ng crops pananim pwede. Fruit bearing, vegetables, mga ganun. May palay, mais, meron din po. May mga abante. Kasi ako nagpapaliwanag, naalala ko yung Bundok Peninsula. Opo. Sa General Luna. Yes. Ang daming kailangan. Yes. General Luna, Pagbilao, sa Mansalay, sa Mindoro, ganyan pong style nila. May tagaroon din ako eh. Yan. Marami akong pinanganak. Ang Quezon po namin, very advanced. Ang Lawa at Binhi doon. Salamat ako. Thank you, bye. Si Mike. Question. Si Mike. Kay Ma'am Lanada. Ni Kuya Bay. Maraming gustong pumasok o mag-avail ito sa ating Classes program. Pero medyo parang paano ho daw pang makapasok, makapenetrate yan sa program na yan? In what way po sila na makaka-avail? At ano ho ba yung part ang dito parang coordination with the LGU? Sige po. As per sabi namin kanina, ito po ay identified yung mga provinces and LGUs ni DOST based sa climate outlook or climate risk index ni DOST Pag-asa. So, hindi po kami ang pumili ng LGUs. Si Science. Sabi ni Science, mag-El Nino dyan or magla-La Nina dyan. Magtatagtuyot dyan or yan ang tatamaan ng mga bagyo, potensyal na bagyo, at tag-ulan at tagbaha. So, 72 na probinsya ang na-identify ni DOST this year. Ang role ni DOST sa disaster risk reduction and management is to inform the Filipino people and the country and the national government para informed kami sa mga desisyon namin.
So sa DOST, yun yung role niya as science and technology. So dahil sa sinabi ni DOST, 72 ang tatamaan, kaya napansin nyo po, 72 yung tinarget natin. At pinagkasya namin si 1.2 billion grants dyan. Paano mo pinili ang partner, Benis? Sabi ko, kanina, for peace at saka non-poor na vouch ni local local social welfare and development office. So, sino-sino pa doon? Yung top 5 municipalities na mahihirap, the most populated ng mahihirap na bayan, yun po yung pinili lang namin. Kasi limitado lang po at kaya lang ng budget natin, 134,000 families all over the country. Hindi all over the country, from 72 provinces. So with that 134,000, gustuhin man po namin, hindi talaga kaya. So we are appealing to you as our friends from the media, tulungan nyo kaming ilabi sa mga lawmakers, dagdagan nila yung pondo ng para sa cash for training and work ng food security ang inaanak na resulta sa atin pong lawa at binhi. Yun lang po ang tangi naming magagawa, ilabi, dagdagan, at na-appreciate naman po ito ng mga partner Benis at ng mga LGUs. Kasi naka-fix lang po sa 1.9. Pero may request po tayo na dagdagan na maging 3.7 billion sana ito. Yun po. Pareho kayo na sitwasyon ng PNP ni OICD dito dahil nga magtatapos na yung program ngayong year na to. So, paano nga yung gagawin ninyo? Tuloy-tuloy lang ito maski tapos na yung budget nyo? Under dun sa Kalahi. For the PMNP po, as presented kanina, we have a proposal for bukod sa institutionalization po, yung pag-implement pa rin po ng PMNP, we have yung sinabi natin kanina na PMNP Connect, parang continuation po siya ng PMNP for another 3 years program po ito. Yung importante dito, katuwang nyo yung Department of Health eh. Kung Yes, sa Lawa at Binhi, DOST, dito naman Department of Health. po for the PMNP and of course our partner LGUs. Pinaka-important. Question lang. Lumidina from Net25. Matagal na kami nagko-cover dito. Spoon feed kami sa report, sa mga data, puro numbers. So, given the importance of your projects, lalo na sa Philippine Multisectoral Nutrition, lahat magandang pakinggan. And then, nag-a-appeal kayo sa amin na to help us, di ba? Kaya lang, we need to see these projects face to face. Kasi napakahaba ng inyong mga presentation, kompleto sa numbers ng mga natulungan. Paano kami maniniwala? Gusto namin makita. Gusto namin lumabas. Isama po namin. Tsaka, kasi ang ganda ng reports, di ba? Is there any independent body overseeing your reporting, evaluation of all your projects? Sorry ha, natanong ko lang. Kasi gusto ko, merong isang nagsasabi na successful siya. Kasi kayo nagsasabi, yes, this is successful. Paano kami maniniwala? Kayo nagsasabi. Correct. Sorry. Tama naman. Internally, sagutin ko lang po for Lawa at Binhi, ang nag-oversee at kung itong aming project ay masusustain at effective, actually sila Kalahi. Sila ang nag-evaluate ngayon ng implementation. Pero of course, gusto natin may external labas sa DSWD. For Disaster Response and Management Bureau and special projects under OSEC, nasa process po kami ng hiring ng evaluator na tagalabas para ma-evaluate talaga at ma-install yung monitoring and evaluation po nito. Opo. And of course, yung feedback po mechanism namin from the partner LGUs and the partner beneficiaries na iniipon pa po namin. Nasa feedbacking lang kami. Pero after 3 years po, evaluation na. Kasi ang reporter, Si OICD dit may sasabihin Oo. din tungkol doon sa kasi third kailangan party. namin mag-interview sa mga beneficiaries. Sa totoo ba to? Naging successful ba ang buhay niyo? Ini-invite na kayo. Sige, OICD. Dahil namin. Ikaw muna, sama kami dyan ha. Magandang question po yan, and this is a good opportunity also for us to invite you and para sabi ko nga kanina, makita nyo first hand paano po yung nakatulong ang programa sa mga komunidad na pinagsilbihan po nung like yung PMNP. And with that po, actually we are compiling
success stories of this program. And kasali din po, sabi niyo po, kami nga lang po yung nagsasabi, but then as presented po kanina, we are tagged by NEDA na sila po yung kauna-unahang nagsisiguro at nagmo-monitor kung paano kami nag-i-implement kasi nung pre-post po natin to, meron po tayong commitment na ito po yung dapat naming ma-attain at the end of this program. So, yung NEDA ay masigasig po dito. They have mandatory reports that we comply na sinasubmit din po natin sa kanila. And also, we are being monitored by the interagency kung saan po ay tinitingnan nila paano tayo nakakontribute on the higher goals of the government. So, yun po. And also, kasama din po sa package ng PMNP program yung pag-conduct po ng impact evaluation through outside po. So, dahil kakatapos lang po ngayon, ongoing po yung pag-conduct po ng evaluation. So, we could also share the results of that evaluation to all of you kung matapos po siya. Yes, kasi hindi po ako satisfied sa images and numbers. Kailangan Sa amin po, ma'am, we will invite you po. At ikunin ko mamaya number mo, ma'am. siyempre magaganda yung mga projects nyo. Kaya lang as a reporter, kailangan malaman mo kung talagang naging Pag sinabi po successful yun. yung project. Actually, Lou, di ba bukas meron tayo sa Pampanga, invite mo na yung media, yung sa mga AITA. Ay, hindi tuloy? Invite nyo kami. Okay. Lalabas tayo. May mga malalapit po kung day tour lang, may Rizal, Laguna, Quezon. Pero kung documentary, dadali namin kayo sa mga sobrang advanced na regions, magagandang area. Nung nakaraan may mga media nag-cover sa Pampanga, San di ba? Luis po. Alam mo, Ayan, si Noel. Oo. So nakita niya. sa kasi nag-plus naman po tayo ng media advisory. Yeah. Ma'am, nag-plus tayo. Nag-out po siya. Po, kami ngayon, after nitong forum, kunin namin mga numbers sa mga interested, dadalhin po namin kayo. Immersion po. Thank you. Pasong kayo doon sa lawa, Ganda nga niyan eh. Ganda Dala niyan. po kayo ng bota dahil napakataba po ng mga lupa. Last question? Wala naman. Natutuwa lang ako sa project kasi naalala ko buti nga sa Pilipinas may DSWD. Yeah. Sa ibang bansa walang DSWD. Ang prinsipyo nila, you work. You don't want to work, you die. Correct. Although meron ding equivalent na Oo. social welfare administration. Dito sa I will say sa Vietnam walang DSWD. Wala. But doon kung nasa accident prone area ka at sinabihan ka ng gobyernong alisin ka riyan, tumutol ka, pag pirma mo ng waiver, you die. Nobody will help you. Ganun sa kanila. Buti nga sa atin, mahal tayo ng gobyerno. Kaya natutuwa ako Thank you, bye. Meron pa po ba tayo gusto magtanong? Last question. Kay, Si Faith. Balik lang po dun sa disasters. May release po kasi yung DSWD yesterday about tending to the psychological and emotional trauma of the people affected by disasters. Magtatanong lang po sana baka may data kayo kung ilan ba dun sa affected ng Bising and Habagat or Canlaon yung nabigyan ng gantong klase ng assistance. And may we know yung details dito paano po siya ini-implement. Sige po. Directive si Secretary mula nung maupo siya na institutionalize yung psychological first aid ng DSWD. He himself, gusto niya talaga may PFA team ang DSWD. So nagmemorandum siya, binuo yung psychological first aid team ng DSWD in support to the mental health and psychosocial support services. It is part of the framework of the United Nations Disaster Risk Reduction, yung pagkalinga doon sa mga psikolohikal at mental na tama ng disaster sa bawat apektadong pamilya. So kung makikita nyo po, yung wala dito yung child-friendly. Nasa PR, sorry. Wala sa presentation. Makikita nyo po dyan yung may child-friendly spaces at women-friendly spaces. Yan po yung mga psychosocial first aid sessions na ginagawa natin sa mga evacuation center.
Anong page ba? Anong page, Via? Ang maganda model dyan, Director Sabel, yung Ayun. sa Canlaon eh. Opo. Kasi ang tagal nila sa evacuation center. Third to the last page. Ayan. So, kung makikita nyo po yung kung ilan yung nabigyan or nag-set up, hindi to nabigyan, ilan ang na-set up na women-friendly space kits at child-friendly space kits, yun din po yung mga session areas na na-establish natin sa mga apektadong pamilya. So, for example po, kay Region 6 and 7, for Canlaon pa lang po ang na-document natin. For Bising and for ITCC, wala tayong na-establish. Only for Canlaon pa lang kasi kakatayo pa lang. So pagkatatayo pa lang ng evacuation center, ang inuuna natin is the physiological needs. So sa layer ng mental health and psychosocial support services, first layer na ginagawa ng ating ahensya is the basic services. Then second is the community and family support. Then bago yung psychological first aid and specialized care. Di ba ganun po yung nasa pyramid kung babalikan ninyo. Pero for DSWD, nandiyan po 23 na child-friendly space sessions ang naganap at meron ho tayong child-friendly, women-friendly naman na 23. So 25 for women plus 3, bali 28 and 46 na women naman. So yun po, dyan nagaganap yung mga psychological first aid sessions, like pati po yung pagtuturo ng lactating, sa lactating mothers na magpasuso ng kanilang mga anak at huwag ipadede ang gatas ng hayop dahil nakakatipid at mas masustansya ang gatas ng ina, part po yun ng ating mga psychosocial first aid sa kanila. And even yung mga kailangan po ng counseling, nandyan din po. So makikita nyo dun sa data kung ilan yung nakaset up na session, kaya lang hindi dito reflected ilan ang total number of women and children, yun po ang kulang pa dito. Isusunod po namin. Meron pa po ba? Okay, sir, mukhang Idagdag ko lang, ma'am, si ma'am from, sino nga siya? Si Faith ng Faith. Inquirer. Ma'am Faith, kahapon nag-speaker ako. Ongoing na ang aming psychological first aid and the mental health and psychosocial support service module training at in-institutionalize na po yan ng DSWD, not from our bureau, but for the training academy ni DSWD po. For the information lang ng mga kaibigan natin sa media. Ayan po. okay. Okay, Sas? So, wala na. Wala na po ata magtatanong, Sas? So, final words muna kay OIC Didit, then kay Isabel. Director Sas. Okay, Director. Natakot ako sa Parting final words. words. So, again, maraming salamat po ulit on behalf of the Kalasids program. So, noted po on all the recommendations. We will be happy to share how successful the Kalasids program. So, with that question, the idea of organizing a media tour for all of you to visit Kalasids program we can do that po and inform you on the details po. Again, magandang umaga po sa lahat. Director Sabel. So for our Lawa at Binhi and disaster response, sa mga kapatid natin sa media at mga kaibigan, again, hinihingi namin yan yung tulong at suporta sa pagpapakalat po nitong ating food for work at mga cash for training and work sa Lawa at Binhi. Sa ating mga partner LGUs, nandito po ang ating ahensya, nakaalalay sa inyo at tinitiyak namin na yung direktiba ni Secretary Rex at ni Presidente Bongbong Marcos na tiyakin na lahat ng pamilyang Pilipinong apektado ay makaramdam ng pagkalinga. Lastly, sa ating mga partner beneficiaries, always remember po, kayo ang aming boss, kami po ay mga public servants, kami po ang duty bearer, kayo po ang mga rights holders. So kayo po ang dapat naming paglingkuran. Maraming salamat po. Thank you, Director Sabel, OIC Didit. Director Dean, so maraming salamat sa mga kasamahan natin sa media. Sa Next next week? week po ulit, May guest na ba tayo? Wala pa. wala pa sir, maglalagay pa lang tayo. Mag-a-advise na lang po ulit kami sa inyo para po sa next week's media forum. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan sa media, sa ating mga kasamahan sa DSWD, SAS Raymond, OIC Didit, Director Sebel, maraming salamat. At dahil walang tumunog na cellphone, lahat po kayo ay may May free lunch.